nanonood sa akin sa YouTube. Ang sagot niya sa akin, ang tanong niya sa akin, bakit pumapalakpak ang mga tao bago ka magpumili? Sabi ko, kasi pinapapalakpak ko. Simple. Oh, I see. Kasi hindi niya maintindihan yung Tagalog. Sabi ko, oh, palakpakan natin ito kasi pagpapalakpakan. Pinapalakpak. Simple as that. Pinapapalakpak ko yung tao bago magmisa. Sabi ko kanina, nagdadasal tayo na ang papasko ng Diyos ay kagalingan. Sana gumaling kayo. Kasi doon natin makikita ang kahalagahan ng kalusugan. You know, health is wealth. Kahit gano'n ka karaming pera, pag may sakit ka, wala. At ang pinakamahirap nito, pag kayo nagkasakit, kahit gusto mong tumulong, di mo kaya. May pera. Because of that, I think God enters into our life. Sa mga nagkakasakit, na ang nagiging pamparaan nila para gumaling ay ang Panginoon, dito papasok yung tinatawag na magbibigay natin ng oras sa Kanya. So, yung gospel ngayon, pagkababasahin niya ng pare, nakakatamad. Puro pangalan, ang hirap-hirap ispilingin, ang hirap-hirap sabihin. Kaya sabi ko kay Father, ikaw na lang bumasa ng gospel. Ito naman sa mga nakikinig. Ang hirap din pakinggan sa tainga. Ano naman yun? Parang it never makes sense. Siguro ito'y mahigit na kulang-kulang na 100 pangalan. Yun lang ang inyong narinig sa gospel ngayon. But more than anything, ang sinasabi dito ay ang angka ni Jesus nagpakilala sa atin, nagpakilala upang lalo nating malaman na God wants us to know Him. Why? Gusto ng Diyos po makilala natin sila. Sa mga nandito na nagkasakit, nahingi ng dasal para gumaling, this is our opportunity to know God better. Because if we know God, we can love Him. Because it's very hard to love the person that we do not know. Napakahirap mahalin ang hindi natin kilala. At mas mahirap itong paglingkuran. Because God is asking us not only to love Him, but also to serve Him. Why? Because in serving God, there is joy. Kami pong mga pare, sabi ko nga kay Father Roland, this simbang gabi is killing me. Because I'm not a morning person. Tapos ang aking araw, natatapos ng alas 12 o alauna ng madaling araw. Tapos gigising na ng alas 3. Hindi wala nang tulog. Sa whole simbang gabi, parang hindi ka matutulog. But kung hindi ko kilala ang Diyos, hindi ko naramdaman, this never makes sense or I will never do this. So tayo na nakakakilala lang sa Diyos ang makakagawa ng mga bagay na katulad nito. And in doing so, God somehow, mayroon naman tatawag siyang counterpart na ibibigay sa atin. Ano naman ang gagawin sa atin ng Diyos? In knowing Him and in serving Him, mayroon pong consolation na pagkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. At yung personal relationship sa Kanya ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya po, kahit tayo nagkakaproblema, magsimba na lang tayo. O magdasal na lang tayo. Pagka may sakit, o magdubi na. Pagka may sakit, o mati ng healing mass, may pa-pray over. Gumagaling naman. Hindi namang lahat. Pero ang pinakamahalaga ay yung pag-asang dulot nito. The hope that our faith brings.
incredible ang nagagawa sa isang tao na walang hinahawakan kung hindi ang pananampalataya at ang pag-asa. Ito naman po ay magkalalalim kung mapapapunta sa atin kung kilala natin ang Diyos. Kaya po, ang Diyos hindi tumitigil na magpakilala sa atin at hindi siya titigil na gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya dahil ang bawat tao tatanda, magkakasakit, manghihina. Ito ang mga bagay na ikinatatakot ng kahit sino. Paano pag nagkasakit? Paano pag nag-isa? Malalampasan lamang itong tinatawag na kalungkutan o kahinaan ng ating katawan kung ang ating espiritu ay malakas. Kaya sabihin natin, ay kaya natin yan. O lilipas din yan. O gagaling ka rin. O magdasal ka lang. Magdasal tayong lahat. That's a consolation. Napakalaking bagay na mayroon tayong hinahawakan katulad nito sa gitna ng ating karamdaman. Or else we'll be a basket case. Or else we will be depressed. Gagaling ko lang Amerika. Pagka tinanong mo mga tao doon, ano gusto nyong ipag-pray? Kung dito sa Pilipinas, high blood, cholesterol, masakit ang tuhod, masakit ang likod, nangangati, hinihiga, inuubo. Doon iba, nadidepress, may anxiety, may panic attack, mental. Dito kung sa kanila mental, dito lang physical. Father, dumama sana ako sa wedding. Father, makabayad sana ako ng utang. Father, pumasa sana ako sa exam. Yung mga ganun bagay, it's extreme sa kanila kung sa kanila mental. Sa akin man, physical. Anyway, both ginagamit ng God para lumapit sa Kanya. Both nagbibigay ng tinatawag na opportunity sa bawat tao na makilala lalo siya. Kaya naman kahit aga-aga, sabi ko, may sumatin pa kaya ng healing mass. Nandito kayo. Kaya sabi ko, Lord, itong mga umatin na ito, pagalingin mo na. Hindi gagaling kayo kung may naniniwala. Naniniwala pa kayo gagaling. Yan. Kanina, may tinanong ako, kapatid ng misa, doon sa kamarin. Taas ang nagbabasa ng Biblia. Puro tumaas mga 20 out of mga 200, 300, 400. 20. O sa mga tumaas ang kamay, taas ang nagbabasa. Tumaas isa. Panginoon, ano nangyari na sa relihiyon natin? Sabi ko tayo mga Pilipino, tamad magbasa. Ano na lang tayo, nakarelay na lang tayo sa panonood at pakikinig. Walang nagbe-verify. Kaya tayo, sabi ni ganito, sabi ni gano'n. Pagka tayo may kausap, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Ito ang sabi niya, ito, according, lahat, according. But, nandun na tayo. Masasabi ko lang, isang challenge. Sige, tamad tayo magbasa. Ito po ang challenge ko sa inyo. Sa mga tamad magbasa, please, grasp of all your truth in your personal relationship with Jesus. Sana makita nyo ang tunay na katotohanan kung sino talaga si Jesus sa pamamagitan ng inyong pagdadasal. Kasi po yung tinatawag na katotohanan makukuha natin sa pagdadasal, no one can take this away from us. Kailangan may paghawakan tayo na totoo
sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating buhay pananampalataya, para hindi tayo manghina sa panahon ng kagipitan, karamdaman, pagiging kahos, at trahedya sa buhay. Sa mga tamad magbasa ng Biblia, sa mga walang Biblia, mahilig naman magsimba at magdasal. Sana magkaroon kayo ng personal relationship with Jesus. Ipagdasal natin na makilala natin siya sa totoong pamamaraan niya upang tayo lumalim sa pananampalataya para pag dumating ang pagsubok, makakaya natin ito tulad ng kung kayo magkakasakit, makakatanggap kayo ng kagalingan. Amen. Tumayo tayo mananalangin bilang isang